Nag-decline ang viewership ng NBA playoffs ngayong taon pero at least hindi halata dahil marami nanonood sa arena. Ang pinakamataas pa rin na TV rating ay Lakers versus Denver Nuggets. Nung Game 4, merong 3 to 5 million na viewership sila din yung may pinakamarami nung first round. Ang sumunod sa Lakers at Nuggets ay Clippers versus Mavericks. Meron silang 3 million to 5 million na viewership. Bumaba pa yon kumpara nung last year matchup nila. Yung pangatlo, may tuturing kasing tumaas yung viewership nila pero mababa pa rin kung sa average ay Minnesota versus Suns. Nasa 2 million to 3 million ang viewership nun. Mas mataas yun kumpara sa Nuggets versus Minnesota noong nakaraang playoffs. Sa West, mayroon pang Kyrie, Luka, Nikola na dagdag pa si Anthony Edwards bilang mga superstar na naglalaro. Sa East, nalaglag na sina Giannis, Damian Lillard, Butler at Embiid. Ang matatag na superstar doon si Jason Tatum ng Boston Celtics kung ikukonsider siyang superstar level. Iba-iba kasi ang meaning nun. Meron kasing tinatag na superstar na kaya magdala ng isang team sa championship. Meron ding superstar level dahil sa branding, katulad din na LeBron, Steph at Kevin Durant na kaya magpataas ng isang brand or franchise, gaya na rin ng TV ratings. Ang makakaharap ng Boston Celtics ay Cavaliers sa second round. May star player naman doon si Donovan Mitchell kung ikukonsider din siyang superstar. Sa 7 playoff appearance si Donovan, pangatlong beses pa lang siyang papasok ng second round at una ulit since 2021. Noong mga rookie season ni Donovan Mitchell, mataas pa yung media attention sa kanya. Yung series din ng Cavaliers versus Magic, isa yun sa may mataas na viewership sa first round. Pero wala ata nakakaalam na umabot pa ng Game 7 yun bago pumasok yung Cavs at makakatapat yung Boston. Ang series kasi nila halos katulad nung sa Dallas at Clippers noong 2021. Kung sino yung may home court advantage, siya yung nananalo. Si Donovan Mitchell meron pang 27 points, 4 rebounds at 4 assists per game at ilang mala Jordan na stats ang ginawa. Ang Celtics din yung paboritong makapasok sa NBA Finals ngayon sa East. Sila din kasi yung top team sa buong NBA ng regular season. Pero kapag playoffs, iba na. Baka merong maka-upset. At isa pa, parang wala ata mga bandwagon fans sa East. Hindi tulad sa West na marami naglilipatan. May mga registration form pa online. Sa Cavaliers, isang beses nilang tinalo ang Celtics sa regular season. Ito yung na-outscore ni Dean Wade sa fourth quarter yung buong Celtics. Wala pa nun si Donovan. Ang isang series na bumuhay din sa NBA ng first round sa viewership, ang Knicks versus Philadelphia. Pangatlo sila behind Lakers, Nuggets at Clippers versus Dallas. Mababang numbers pa rin kumpara nung nakarang taon pero 2 million to 4 million na viewership. Ang Knicks ang isa sa may mataas na media market din. Makakalaban nila ang Indiana Pacers. Meron silang rivalry noong 90s pa. Last time na nagharap sila 2013. Sa panahon pa ni Carmelo Anthony na nilaglag din ng Pacers yung Knicks. Ang Indiana Pacers meron Piolo Pascal Siakam, Haliburton at Turner. Ang Knicks meron namang Villanova Boys. So meron din mga all-star ang naglalaro dun. Sa Knicks, ang isang sa main attraction doon, maraming celebrities ang nanonood sa arena. Pero yung isa pa na pinagtuunan ng pansin doon sa Knicks at Pacers series, yung tapatan ni Jalen Bronson at yung dati niyang coach, si Rick Carlisle. Dahil dati binangko ni Rick Carlisle si Jalen Bronson noong 2021 playoffs. Siya pa ang head coach ng Dallas noon. Prior pumunta si Jason Kidd at nilagay si Bronson bilang second player kay Luka. Base kasi kay Bronson, pass is pass, hindi na dapat pag-usapan. Ginawa lang ng coach kung ano ang dapat gawin. Yun lang ang wala kay Bronson, swagger or angas. Hindi katulad dun sa West na yung mga players doon nagtatrash talkan. Lalo na si Anthony Edwards na maangas talaga yung sinasabi niya kapag nakakalaban niya yung team.